At tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating kwentuhang pangkalusugan sa Pinoy MD. Ngayon naman, ako, I'm sure interesado ang marami sa mga kababaihan, pati na rin ang mga lalaki, no? Na nakakaranas syempre ng tinatawag nating varicose veins. Diba, Doc? Medyo alangan pagka nakikita natin to sa ating legs na maganda, biglang merong susulpot na malaking ugat. Alam mo kasi, Connie, itong varicose veins ay marami kasing mga iniisip nating dahilan, no? Pwede kayang dahil ito ay hereditary o pwede kayang ito ay dahil sa sinasabi nilang matagal tayong nakatayo. So hindi natin alam. Dapat alamin natin kung ano ba talagang sanhin nito at kung ito ba ay mapiprevent natin sa pagde-develop. Kaya naman, eto na ho, huwag na natin patagalin ang tungkol pa rin sa varicose veins. Paano ho ba natin to maiiwasan? Ang mga naglalakihang ugat sa hita at binti ng 34 years old na si Mary Grace, hindi lang daw pangit tingnan. 15 taon na rin daw siyang pinahihirapan ng kumikirot niyang varicose veins. Pero tiis-tiis lang daw siya dahil kailangan niyang tumulong sa pagtataguyod ng kanyang 2 anak. Paglalako ng merienda ang pinagkakakitaan ni Mary Grace. Kaya hindi biro ang pagod na inaabot ng kanyang mga hita at binte sa paglilibot at matagal na pagtayo na maaring nagpapalala sa kanyang varicose veins. Nung high school pa po ako, meron na po akong mga napapansin po na varicose veins sa mga binti ko po. Hanggang po sa nakapag-asawa po, dun po na parang lumala po. Nung nagbuntis po ako sa bunso ko, maga po yung mga varicose veins ko po sa binti at saka sa paa po. Para po sa pamilya ko po, ginagawa ko po yung mga pwedeng pagkakakitaan po. Hindi po hadlang yung varicose veins ko po para ako po'y tumigil sa mga paninda ko po. Pag-uwi sa kanila, hindi pa rin naiiwasan ni Mary Grace ang madalas na pagtayo habang gumagawa ng mga gawaing bahay. Kaya lalong lumalala ang kanyang varicose veins. Ang varicose veins ay bunga ng matinding pressure sa binti. Nahihirapang dumaloy ang dugo at naiipon ito sa ating mga ugat. Dahil dito, lumalapad ang mga ugat at umuumbok. Ayon sa ating dermatologist at Pinoy MD co-host ko na si Dr. Jean Marquez, karaniwang nagkakaroon ng varicose veins ang mga buntis. Kapag buntis ang isang babae, ay there's too much pressure dun sa tinatawag sa uterus. No? The uterus is distended and nagkukos ito ng pressure dun sa tinatawag na iliac veins. No? Yung iliac veins, doon konektado yung mga superficial veins na nakikita sa binti. Isa rin sa mga madalas na magkaroon ng varicose veins ang mga laging nakatayo ng matagal habang nagtatrabaho. Another very common cause is prolonged standing. Ito yung nakikita ngayon dun sa mga may trabaho na laging nakatayo, kagaya ng mga guro, mga security guards. Para ibsan ang pananakit ng mga varicose veins ni Mary Grace, may ipinapahid siya rito. Ito pong ginagamit ko pong panghaplas po na loya po at saka yung langis. Nakakatulong po siya na mawala po yung kirot at sakit po ng mga varicose veins ko po. Pero ayon kay Doc Jean, hindi raw nakatutulong ang ginger oil sa pagsugpo ng varicose veins. Ang luya actually ay pwede of course maka-irritate ng skin, especially pag hinaluan mo ng oil at kapag with the friction, the oil can really heat up, So it can be damaging to the skin, it can cause skin irritation. And at the same time, it will not be helpful naman for the varicose veins. Welcome back sa Pinoy MD. Usapang varicose veins, tuloy-tuloyin na ho natin. Kasi ang balita ko, Doc, sinasabi nila not sure kung totoo to, pero meron pala daw mga home remedies na pwede daw palang gawin sa bahay? Sa pagkakaalam ko naman, Connie, ay meron din naman tayong mga non-medical measures para dyan sa varicose veins na yun. At alam mo kasi, Connie, hindi lang appearance ang problema dyan kasi ang mas malaking concern dyan ng mga kababaihan, o kahit sa mga lalaki, nagkaka-varicose veins din sila, ay yung pain. Masakit kasi kung minsan throbbing yung pain, So, lalo na pag matagal silang nakatayo, so masakit yan. So, kailangan talagang mai-address natin yung problemang yan.
Well, nako, eto na. Alamin na ho natin. Eto na ang ating dapat pag-usapan. Kung meron nga ba o wala, ang continuation pa rin sa ating topic na varicose veins. Pangit ng tingnan, napakalaking pasakit pa. Dahil hindi rin biro ang kirot na dulot ng mga varicose veins. Ang varicose veins ay bunga ng matinding pressure sa binti. Nahihirapan kasi ang pagdaloy ng dugo, kaya naiipon ito sa ating mga ugat. Dahil dito, lumalapad ang mga ugat at umuumbok. Ang tindera ng merienda na si Mary Grace, 15 taon na raw pinahihirapan ng mga varicose veins. Lalo't palakad-lakad siya at laging nakatayo sa pagtitinda. Kagaya po ngayon, ganitong taglamig na kirot po siya, masakit po. Saka po pag yung matagal po akong naglalakad po, nakatayo po, nasakit po siya. Gumagamit lamang si Mary Grace ng ginger oil para maibsan ang sakit ng kanyang varicose veins. Pero di ito rekomendado ng mga eksperto. Ang luya actually ay pwede of course maka-irritate ng skin, no? Especially pag hinaluan mo ng oil at kapag with the friction, no, the oil can really heat up, no? So it can be damaging to the skin, it can cause skin irritation. And at the same time, it will not be helpful naman for the varicose veins. Para makaiwas sa varicose veins, mainam daw kumain ng mga pagkaing maraming fiber. Eat foods that can improve the circulation, no, of the blood, no? Circulation of the blood, lalo na dito sa may binte, of course, sa buong body. No? Yung mga gulay, no, is very important, no? Because the fiber can actually decrease constipation. No? So if you're not constipated, there will be less pressure on your veins do sa mga malalaking ugat. Siguraduhin din daw na ang kinakain ay mayaman sa flavonoids gaya ng prutas at gulay. And of course, those high in tinatawag na flavonoids, no, or yung mga antioxidant-rich foods, no. And these are the colored vegetables, no, and also yung mga prutas na iba-ibang kulay, no, because the flavonoids can actually improve the strength, no, or yung tibay ng mga ugat. Perfect example daw ang celery dahil mayaman ito sa vitamin K. Maganda rin daw ang pagkain ng nuts na mga anti-inflammatory food. Ibig sabihin, tumutulong ang mga ito sa magandang pagdaloy ng dugo sa malalaking ugat sa katawan. Kung matagal na nakatayo, huwag kalilimutang gumalaw-galaw, kumilos-kilos o maglakad-lakad. Gawin ito 15 hanggang 20 minutes. Makatutulong din daw ang paggamit ng compression stockings. Compression stockings can be used as a preventive, no, para hindi na lumala or hindi mag-develop ang isang tao ng varicose veins. No? Especially kung sa trabaho ninyo, lagi kayo nakatayo, it's better to use compression stockings. Kapag hindi naagapan ang varicose veins at lumala, mas maganda raw kung sasailalim sa sclerotherapy. Ito ang pag-inject ng sclerosis solution para maisara ang mga lumobong ugat. Ang mangyayari doon, yung solution will irritate the lining of the blood vessels, causing it to collapse, tapos didikit sila, wala nang blood flow papasok doon. Tapos ma-eliminate na lang yun ng system. Nasa 3 hanggang 5 treatment sessions daw ang kailangan para makumpleto ang sclerotherapy. Dahil sa lumalalang kondisyon ng varicose veins ni Mary Grace, sinamahan namin siyang kumonsulta kay Dr. Bernadette Chua. Marami siyang mga medyo malalaki na varicose veins. Hindi naman siya yung pinakamalalang stage, but malala enough na dapat na-treat na siya. Medyo malalaki rin. Sakit? Dito, okay lang. Okay lang? Tanggal. Kailangan para bumalik ni Mary Grace sa clinic upang sumailalim sa ilan pang treatment sessions.
Porsigido po ako na wala po ito para po maagapan po siya.